Pag-usapan pa natin ang Super Typhoon Leon kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, nasa na ba ngayon ang bagyo? Pops J, kung makikita natin sa ating satellite animation via Windy, makikita nga natin na yung layo ng bagyo ngayon o yung malaking mata niya ay nasa pagitan niya ng 310 kilometers sa may silangan ng Calayan, Cagayan. At patuloy niyan tinutumbok, Pops J, yung direksyon patungong northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahan nga natin hanggang mamayang gabi at bukas yung malalakas na hangin ay mararamdaman na dito sa may Batanes at Cagayan area. Francis, bukod sa Batanes na nasa storm signal number 4, ano-ano pang mga lugar ang may nakataas na storm signal? Pops J, bukod nga sa Batanes na itinaas na ngayon sa signal number 4, nakataas na rin ang signal number 3 dito sa may eastern portion ng Babuyan Islands, ang northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 2 naman dito sa may areas ng dito sa mainland Cagayan or sa ilang bahagi ng Cagayan, sa Isabela, ang Apayao, Caniga, northern and eastern portions ng Abra at ilang bahagi din ng Ilocos Region. Francis, kailan at saan ba tinatayang magla-landfall itong Super Typhoon Leon? Sa ngayon kasi, Pops J, based sa track and intensity forecast ng Pag-asa, yung direksyon niyan, kung makikita natin itong mga ilang bahagi or isla ng Batanes, hindi pa siya nakikita yung landfall scenario o yung pagtama ng direktang pagtama sa lupa nitong mata o sentro ng Bagyong Leon. Pero kahit na hindi siya tumama, ay yung tip naman o kumbaga yung mga dulong isla na bahagi nitong Batanes ay maaring mahagip nitong sentro o mata ng bagyo. At kung hindi man siya mag-landfall dahil nga malapit mismo sa sentro ng bagyo yung mga isla na yon, mas ramdam nila yung lakas ng bugso ng hangin na dala nitong Bagyong Leon, Pops. Napakalakas nitong Typhoon Leon, Francis. Anong mga lugar ang may banta naman nung tinatawag na storm surge? Pops J, sa lawak nitong rain bands na sakop ng Bagyong Leon at yung mga isla at mga lugar na probinsya na pinakamalapit dito sa mata ng bagyo, sila yung may banta ng storm surge sa ngayon. Kabilang dyan, syempre, yung mga isla sa Batanes, ang Babuyan Islands, at itong areas ng Cagayan, lalong-lalo na sa may northeastern tip, sa may Calayan at sa may Santa Ana, Cagayan, Pops J. Francis, hanggang kailan inaasahang makaapekto sa bansa ang bagyo? Aabot ba ito sa undas? Yun ang tanong ng marami. Yes, Pops J. No? Hinaasahan natin na hanggang mamayang gabi at bukas, hinaasahan natin makakaapekto itong bagyo dito sa ating bansa. At makaka-experience, Pops J, nung malakas na epekto niyan, syempre, yung binabanggit nga natin sa may northern Luzon area. Pero inaasahan naman natin na lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility by Thursday evening or early morning ng Friday. Pero gaya nga ng sinasabi rin natin, kahit na makalabas na yan ng PAR, dahil sa nakikita nating lawak or yung radius na kaulapan na sakop nitong Bagyong Leon, kita natin, Pops J, yun, ayan, affected ang malaking bahagi ng Pilipinas. Ang western section ng Luzon, kahit dito sa may Central Luzon or Metro Manila, at sa may hilagang bahagi din ng Visayas, ramdam natin yung epekto or mga kaulapan na sakop nito. Kaya sa undas, Pops J, yung mga pag-ulan, light to moderate, or kung minsan maaari daw ma-experience natin yung heavy rains dahil dito sa Bagyong Leon ay asahan natin sa papalapit na undas. Dito sa Metro Manila, nagbabadya na yung mga mahina naman na pagpatak ng ulan. Ano? Pero sigurado ba yan na kinabukasan, apektado rin ang Metro Manila? Pops J, gaya nga nung sinabi natin, dahil sa lawak ng sakop na kaulapan yan, by October 31 bukas or hanggang November 1, asahan natin yung maulap na kalangitan at may pagbugso din ng mahinang hangin. At syempre yung light to moderate rains na sinasabi ng Pag-asa or 50 to 100 millimeters of rains. Pero ang pinaka dapat mag-ingat dahil sa may makapal na ulap na karugtong nito or yung buntot ng bagyo, dito daw sa may western section ng Central Luzon or dito rin sa may bahagi ng Luzon, sa may Palawan, Mimaropa at sa may Western Visayas din, including dito sa may Panay Island, Pops. Okay. Francis, meron pa palang Super Typhoon Julian o Julian, no, na nakaapekto sa Batanes noong Setyembre. Pareho ba sila ng track? Pops J, kung titignan natin doon sa track and intensity forecast na anunsyo ngayon ng Pag-asa, parehas sila ng tinutumbok na direksyon ng dating Bagyong Julian na tumama nga noon dito sa may bahagi din ng Batanes at Cagayan. Kung mapapansin natin yung direksyon noon before ay nasa northwestward din at ngayon parehas sila ng tinutumbok na direksyon ng Bagyong Leon na ngayon nga inaasahan nating makakaapekto dito sa may Batanes at sa may hilagang bahagi ng Cagayan area. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.